Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang isa pa nating channel kung saan mag-upload din ako ng mga bagong kwento. Ito pong nakikita ninyo sa inyong mga screen. Ilalagay ko po sa description at sa comment section yung link. Tara't magsimula na tayo. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Elmer. Itong karanasang aking ibabahagi sa inyo ay nangyari pa nang minsang ako ay mapadpad sa isang baryo sa parte ng Negros Oriental. Pero hindi ko na babanggitin pa yung mismong baryo. Nangyari ang karanasang ito noong dekada 80. Mga nasa edad 18 taon pa lamang ako noon nang mangyari ito. Bata pa lamang ako ay talagang masasabi ko na halos lahat ng nakatira sa aming lugar ay naghihirap sa buhay. Kinakailangan pang kung saan saang lugar dumarayo upang makipagsapalaran at kumita ng pera. Bale, tubong Mindanao po talaga ako. At sa edad na 18 ay batak na ako sa trabaho. Pagsasaka po yung hanap buhay namin. At halos araw-araw ay umakyat din po ako ng bundok. Hanggang ikalimang baitang lang sa elementarya ang aking natapos. Gawa ng tumigil na ako sa pag-aaral. At mas piniling magtrabaho na lamang nang sa ganoon ay matulungan kong makapag-aral ang aking kapatid na babae na tawagin nga po nating Ana. Sa kanya rin nga po ako nagpatulong na may padala itong kwento na ito sa inyo. Ang nasa isip ko po kasi noon, lalaki naman ako. At kahit anong mabibigat na trabaho ay kakayanin ko naman. Samantalang yung kapatid kong babae ay awang-awa ko sa tuwing nakikita ko na nagbubuhat ng mga mabibigat na gawain sa bukid. Kaya kinailangan talaga nitong makapagtapos ng pag-aaral kung gustong gumanda ang kanyang buhay at makaahon sa kahirapan. Kung kaya't nagpaubaya nga ako. Nang sa ganoon ay yung kapatid ko na lang na babae yung makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Hindi kasi kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay ng mga magulang namin. Dahil na rin sa kahirapan ng buhay na tinatamasa namin ng mga panahon na iyon. Nung mag-edad na nga ako ng 18, nakilala ko sa palengke ang matandang si Mang Lando. Nakatira po ito sa Karatig Baryo at nakikita nito yung mga paghihirap ko. Kaya niyaya nito akong magtrabaho bilang kargador sa kanyang pinapasukan. Talaga po ba, Mang Lando? Ipapasok po ninyo ako ng trabaho? Tanong ko pa sa kanya noon. Oo naman, mukhang malakas naman yung pangangatawan mo eh. Halatang bata ka na rin sa trabaho. Kaya paniguradong hindi ako mabibigo at madidismaya na ipapasok kita sa pinagtatrabahuhan ko. Isa pa, gaya nga ng sabi mo, nag-aaral ang kapatid mo na kailangan mo rin talaga ng pera para sa kanila. Tugon po nito sa akin. Medyo mas maganda po kasi yung bigayan doon. Isa pa, sigurado na rin na meron kang kikitain sa bawat araw. Kaya pumayag nga po ako at nagpaalam ako sa aking mga magulang at pumayag naman din po yung mga ito. Nung dumating na nga yung araw na yon, ay agaran kaming bumiyahe ni Mang Lando patungo sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan. Nung marating nga po namin yon, agad po niya akong ipresenta sa iba pa niyang mga katrabaho. Medyo malayo rin po yung lugar dahil sako po pala ito ng Negros. O kayo huwag ninyong gagalawin itong bata na ito kundi malilintikan kayo sa akin. Wika pa ni Mang Lando at tinignan ang kanyang mga kasamahan. Sa paglipas naman po ng mga araw,
Naging maayos naman yung pagtatrabaho ko. Tulad ng mga katrabaho ko, ay naging kargador nga ako ng sako-sakong palay. At sa hapon naman kapag natatapos na yung trabaho namin, sa barracks ni Mang Lando ako natutulog, kasama yung iba pa naming mga katrabaho. Samantalang yung iba naman ay nasa kabila natutulog. Mabait naman po si Mang Lando, kaya walang naging problema ang pakisamahan siya. Ngunit may isang bagay akong napapansin sa kanya. Umiiwas po ito sa ibang mga katrabaho namin at bibihira lang siyang makipag-usap sa mga ito. Kapag may kailangan lamang, tsaka lamang siya lalapit sa mga ito para makipag-usap. Mahigpit niya rin akong pinagsabihan na umiwas sa mga nanunuluyan sa katabing barracks namin dahil hindi ko raw kilala ng lubusan ang mga ito. Sinabi ko naman sa kanyang mukha namang mababait ang grupo ni Mang Doming. Kaya bakit parang iniiwasan po niya ito? Sila Mang Doming po kasi yung nanunuluyan sa kabilang barracks. Basta, pakinggan mo na lang yung mga sinasabi ko. Wika pa ni Mang Lando na seryoso po talaga ang kanyang tono. Kasalukuyan po kaming kumakain ng hapunan noong pinapaalala po niya ito sa akin. Makipag-usap lang araw ako kung talagang importante. Paano ba naman kasi nakita po ako ni Mang Lando noon na nakikipag-usap kay Mang Doming. Inaya kasi ako ni Mang Doming noon na sa kanilang barracks daw po ako maghapunan at makikipagkwentuhan pa raw sila sa akin. Baguhan lang daw kasi ako sa trabaho. Kaya nais pang makipagkwentuhan ng grupo nito at makipagkilala ng lubusan. Pero tumanggi naman ako noon sa paanyaya ni Mang Doming. Nakita ko kasi na sumimangot si Mang Lando habang nakatanaw sa gawi ko. Noong ibaling ko naman ang pansin ko kay Mang Doming, nasilayan ko rin na biglang sumama ang mukha nito. Subalit agad ring nagbago nang bumaling na ako sa kanya. Pasensya na po Mang Doming ah. Sa ibang araw na lang po siguro ako pupunta sa barracks ninyo. Mukhang masama po yata yung timpla ng pagmumukha ni Mang Lando ngayon eh. Wika ko pa sa matanda na alam na rin nga niya yung ibig kong sabihin. Ganon ba? Sige, ikaw yung bahala. Nga pala, pasabi nga dyan kay Lando na wag ka mo siyang masungit. Wika pa ni Mang Doming at agara na nga ring naglakad palayo. Nagulat naman ako sa tinura ni Mang Doming dahil sa para bang may alita ng magkabilang panig, sapagkat mahalata mo sa dalawang matanda na meron silang galit. Nang matapos na nga kaming kumain ni Mang Lando, napagpasyahan ko ng mahiga na muna sa isang mahabang upuan. Habang nakahiga nga ako ay hindi ko pa rin malis sa isipan ko ang tungkol sa dalawang magkabilang panig. Pakiwari ko tuloy ay para bang nagpapaligsahan ng mga ito. Habang lumalalim na yung gabi ay hindi pa rin ako makatulog. Kahit na anong pilit kong ipikit yung aking mga mata ay hindi ko talaga magawang makatulog. Samantalang yung mga kasamahan ko ay mahimbing nang natutulog at humihilik pa. Maya-maya pa, napapitlag ako nang marinig kong tila ba may kung anong bumagsak sa bubungan at sumakto pa sa tapat mismo kung saan nga ako nakahiga. Dahil sa gulat, agad nga akong napabangon habang nakatingala sa bubungan. Gawa ng pagkabagsak sa bubungan, narinig ko pang tumakbo yon patungo sa may likuran ng barracks. At doon naman ay nakarinig ako ng malakas na pagbagsak sa lupa. Ano kayang ingay yon? Mukha namang hindi pusa. Dahil kung pusa lang yon, edi sana'y hindi lumulundo yung tinatapakan niyang yero. Wika ko pa sa sarili ko
at lalabas na sana ako para tignan kung ano nga ba yung lumagabog. Noong akmang lalabas na nga rin sana ako, nagulat naman ako nung marinig ko yung boses ni Mang Lando at ang sabi nito, "Diyan ka lang, Elmer. Huwag kang lumabas ng pintuan." Wika pa nga nito. Kaya kaagad naman akong napalingon kay Mang Lando na sa mga sandali na yon ay naglakad na rin papalapit sa pintuan. "Pero kasi Mang Lando, may narinig po akong ingay sa labas eh." Pangangatwiran ko pa na medyo napapaisip na rin ako at kinakabahan. Sinabihan naman ito ako na siya na umano ang titingin sa labas. Kaya bumalik na nga lamang ako sa higaan dahil malamang kung anong hayop lang din yung aking narinig. Matapos nga niya akong pagsabihan, sandali siyang bumalik sa kanyang pinahihigaan at meron itong kinuha sa kanyang bayong. Matapos nga niya akong pagsabihan, sandali siyang bumalik sa kanyang pinahihigaan at may kinuha sa kanyang bayong. Pagkabalik niya sa kinaroroonan ko, meron na po itong bitbit na buntot ng pagi. Kaya labis po akong nagtaka ng mga oras na yon. Hindi naman kasi lingid sa aking kaalaman kung saan ginagamit yung buntot ng pagi. Dahil sa tirahan namin ay meron din kaming ganon na gamit nga ng aking ama. Sa tuwing nagbubuntis kasi yung aking ina ay inaaswang po ito. Kaya palaging merong ganong pangontra yung aking ama na nakahanda. "Teka lang ho, Mang Lando. Ano bang gagawin ninyo? Bakit may dala kayong pangontra sa aswang?" Kinakabahan ko ng tanong. Hindi naman sumagot si Mang Lando. Sa halip, nagmadali na nga rin itong lumabas at para bang galit na galit. Maya-maya pa, nakarinig na ako ng mga yabag mula sa labas na animoy may naghahabulan na malalaking hayop. Kaya nakaramdam nga ako ng takot. Subalit, dahil sa aking kuryosidad, ay hindi ko napigilang hindi sumilip sa labas. Nang makasilip na ako sa siwang ng pintuan, ay malawak na kadiliman ang aking nakikita. Hanggang sa ilang sandali lamang, nasanay na rin yung aking mga mata sa dilim. At medyo nahawi na rin yung ulap. Kaya may konting sinag na mula sa buwan na nagliliwanag sa paligid. Agad ngang gumapang ang kilabot sa aking katawan nang makita ko na nakikipagsagupa na si Mang Lando sa dalawang naglalakihang aso na nagbabaga yung mga mata. Sa unang tingin pa lang, sigurado na po ako na hindi yun mga ordinaryong hayop. Nakalabas ang naglalakihang mga pangil at matutulis ang mga ngipin ng dalawang asong yon. Na para bang napakadelikado, pero hindi sila nakakalapit ng basta-basta kay Mang Lando dahil nga meron itong hawak na buntot ng pagi. Naririnig ko yung nakakakilabot na mga alulong at angil ng mga hayop na lalo pang nagpatindig ng mga balahibo ko. Tinangka ko ring gisingin yung aking mga kasamahan upang masaksihan rin nila ang nakikita ko sa labas ng aming tinutuluyan at matulungan nga namin si Mang Lando. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, napakahimbing ng kanilang pagtulog na hindi nga sila nagigising. Kaya't napasilip muli ako sa may siwang nang marinig ko na tila ba umiiyak na yung isa sa mga nakakapanghilakbot na hayop. At doon nga, nasilayan kong nakahandusay na sa lupa at tuguan yung isa doon. "Hayop ka, Domeng. Binalaan na kitang wag mong pakialaman itong bago nating kasamahan. Dahil ako yung makakalaban mo kapag may kinanti ka sa kanila. Ngunit talagang kating-kati ka ng biktimahin ng baguhan nating katrabaho, ano? Hindi ka na makapagpigil. Talagang pumunta ka pa sa pwesto naming animal ka." Galit na wika ni Mang Lando. Nanlaki naman yung mga mata ko noong masilayan ko
na dahan-dahang nagbago yung wangis ng asong nakahandusay sa lupa. At nung tuluyan na nga nagbago, napatakip po ako ng bibig sa kadahilanang si Mang Doming, yung nilalang na nakahandusay at duguan. Hindi mo na talaga napigilan yung pagkaaswang mong animal ka. Kung ako sa'yo, bukas na bukas din, lumayas ka na rito at baka hindi ako makapagpigil at mapatay pa kita. Isama mo na rin yung anak mo. Sindak na saad ni Mang Lando at muli na nga itong naglakad pabalik doon sa aming tinutulugan. Sandali, Lando. Tawag pa ni Mang Doming kay Mang Lando. Napahinto naman sa paglalakad si Mang Lando at muling bumaling kay Mang Doming. Alis ako rito, pero sana hayaan mong patuloy pa ring makapagtrabaho yung ibang kasamahan ko. Dahil wala naman silang kinalaman sa pinagagawa ko. At hindi rin sila katulad ko. Itong aking anak lang, yung isasama ko sa aking pag-alis. Mahabang pakiusap pa nga ng matanda. Hindi naman sumagot si Mang Lando sa pakiusap ng matanda. Sa halip, dumura lang po ito sa lupa at muli nang naglakad pabalik. Noong masilayan ko na nga siyang papalapit, ay nagmadali na akong bumalik sa aking kinahigaan. Pero alam na rin ni Mang Lando na nanunood ako kanina sa lahat ng mga nangyari. Alam kong nakita mo yung mga nangyari, Elmer. Ang hiling ko lang, sana'y wag mo nang ipabot sa mga kasamahan natin ang mga nangyari. Ginising mo ba sila? May ginawa na yang si Doming, kaya parang walang naririnig ang mga ito at panay pa rin yung pagtulog. Saad pa ni Mang Lando nang makapasok na nga po ito. Kaya pala parang kahit anong gawin ko, hindi nagigising yung mga katrabaho namin. Mang Lando, ano ho ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin, bakit parang grabe yung takot sa inyo ng mga nilalang kanina? Na si Mang Doming nga pala yung isa. Kabadong tanong ko pa sa kanya. Umupo naman sa harap ko si Mang Lando at doon nga ay nagkwento ito. Ayon sa kanya, isa raw pala siyang manggagamot sa baryong kanyang tinitirhan. Kaya marami siya umanong pangontra sa aswang at alam niya kung paano makipagsagupa. Matagal na rin daw niyang alam na mga aswang yung ilan sa grupong kinabibilangan ni Mang Doming. Kaya pala mahigpit niyang pinagbabawalan ng mga ito na wag nga akong galawin ng kanilang grupo. Dahil siya mismo yung makakalaban ng mga ito. Pagkatapos po niyang magpaliwanag, sinabihan na po nito akong matulog na at kalimutan ang mga nangyari para wala rin daw akong maging problema. Kahit na nararamdaman ko pa rin yung kaba, sumang-ayon na lamang ako sa kanyang mga sinabi at muli na ngang nahiga at pilit na ipinikit ang aking mga mata para makatulog. Kinabukasan, lumipas po yung buong maghapon at hindi ko man lang nakita pa si Mang Doming pati na rin yung kanyang anak. Marami yung nagtanong sa grupo namin kung bakit biglaan umano yung pag-alis ng matanda. Ngunit ni isa ay wala pong nakasagot. Tulad nga ng aking ipinangako kay Mang Lando, wala akong pinagsabihan sa aking mga nakita. Mahigit 3 buwan lamang po yung tinagal ko sa trabaho na iyon. Gawa ng hindi maalis sa aking isipan ang aking mga nakita na kakaibang mga pangyayari tungkol sa mga aswang at sa isang manggagamot. Maging sa pagtulog ko nga ay binabangungot po ako minsan. Sa tuwing may kumakalabog naman sa aming bubungan, inaakala ko ring aswang. Dahil nga meron na akong naranasan. Nang sabihin ko naman kay Mang Lando ang nangyari sa akin, sinabi po nito na umuwi na lamang ako nang sa ganon
ay makalimutan ko na nga yung aking mga nakita. Sa paglipas naman po ng panahon, maraming taon na rin, naging normal naman po muli yung aking pamumuhay. Pero hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyon. Wala na rin po akong balita kay Mang Lando o kung buhay pa ba ito. Pero dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po.